Nalaan tayo ng Biblia tungkol sa isang darating na sistema ng kontrol na magiging kakaiba at mas mabigat kaysa sa anumang naranasan na ng mundo. Ang sistemang ito, na pamumunuan ng Antikristo, ay hindi lamang hihingi ng lubos na katapatan kundi parurusahan din ang sinumang tatangging sumunod. Marami ang nagtatanong paano malalaman kung may tumangging sumamba sa larawan ng halimaw. Bagamat hindi ibinibigay ng kasulatan ang lahat ng espesipikong detalye, maaari nating gamitin ang mga babala ng propesya at pag-isipan ang mga posibleng senaryo sa totoong mundo upang maunawaan ang tindi ng darating na panahon. Ang totoo, ipinakita na ng kasaysayan ang ilang halimbawa kung paano pinipilit ng mga totalitaryong rehimen ang ganap na pagsunod. Sa iba't ibang panahon, umasa ang mga diktador sa mga especially pagsubaybay ng gobyerno, at pampublikong panunumpa ng katapatan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ngunit ang sistema ng halimaw ay kikilos sa sukat na hindi pa kailanman nakita, upang pilitin ang pagsamba sa Antikristo. Sa kasalukuyan, gumagamit na ang mga pamahalaan ng malawak na teknolohiyang panektik. Isipin ng isang mundong kailangan ang publiko na magpakita ng hayagang katapatan sa halimaw. Ito ang mundong ipinahayag sa Kabanata 13 ng Aklat ng Pahayag. At binigyan siya ng kapangyarihang magbigay buhay sa larawan ng halimaw, upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at mag-utos na ang lahat ng ayaw sumamba sa larawan ng halimaw ay patayin. At pinapilit niya ang lahat, maliit at dakila, mayaman at mahirap, alipin at malaya, na tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sinumang makabili o makapagbili maliban na mayroon siyang tanda, pangalan ng halimaw, o bilang ng kanyang pangalan. Narito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng tao, at ang bilang niya ay 666, 666. Pahayag Kapitulo 13 versikulo 15 hanggang 18. Sa panahong iyon, si Satanas ay haharap sa entablado upang tanggapin ang pagsamba at paghanga sa paraang hindi pa nangyayari kailanman. Ang espiritual na panlilinlang ay magiging napakalakas, at ang mga tatangjing magpasakop ay hindi lamang itatakwil kundi uusigin sa paraang walang kapantay sa kasaysayan. Sa mundong iyon kung saan pipigilan ang katotohanan at maghahari ang pandaraya, ang paninindigan para kay Kristo ay may pinakamataas na kapalit, ang sariling buhay. Ito ay magiging panahon ng matinding pagdurusa, kung saan ang mga tumatanggi ay pagtataksilan ng kanilang sariling pamilya, kaibigan, at kapitbahay na pumili ng katapatan sa halimaw. Muli sa Pahayag Kapitulo 13 versikulo 16 hanggang 17, mababasa natin na. At pinapilit niya ang lahat, maliit at dakila, mayaman at mahirap, alipin at malaya, na tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, upang walang sinumang makabili o makapagbili maliban na mayroon siyang tanda, pangalan ng halimaw, o bilang ng kanyang pangalan. Ipinapahiwatig nito na magtatatag ang Antikristo ng isang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya. Ang mga sistemang pinansyal na unti-unting umuusbong ngayon, gaya ng digital na pera, biometric identification, at mga regulasyong pinamamahalaan ng artificial na intelihensya, ay naghahanda ng daan para sa kontrol na inilalarawan sa pahayag. Isipin ang kahihinatnan ng isang lipunang ganap na walang cash, wala ng pribadong transaksyon, bawat pagbili ay matutunton at makokontrol. Wala kang akses sa pagkain, tubig, transportasyon, o serbisyong medikal nang hindi sumusunod sa sistema. Marami ang nag-aakalang maaari silang magtago at mabuhay off the grid, ngunit binalaan ng Biblia na hindi ito magiging posible. Titiyakin ng sistema ng Antikristo ang ganap na kontrol sa bawat aspeto ng buhay. Maaaring magtangkang makipag-barter ang ilan, ngunit kung bawal kang makipagkalakalan ng legal, magiging limitado ang iyong kakayahan. Ang mga tatanggi sa tanda ay tuluyang mawawala ng kakayahang mabuhay sa loob ng lipunan, para bang ipinatapon. At ito ay hindi kathang-isip o malayong hinaharap. Umiiral na ang teknolohiya para sa ganitong uri ng kontrol. Ang central bank digital currencies, biometric scanning, at AI-driven surveillance ay malinaw na naghahanda ng daan para sa pamamahalang inilalarawan sa Pahayag Kapitulo 13. Maging ang mga social credit systems na umiiral na sa ilang bansa ay nagpapakita kung paano maaaring limitahan ang kalayaan batay sa pagsunod sa mga utos ng pamahalaan. Ang nasasaksihan natin ngayon ay ang pundasyon lamang ng isang ganap na pandaigdigang sistema ng kontrol sa ilalim ng pamumuno ng Antikristo. Patungo ang mundo sa isang sistemang gumagamit ng digital identification, facial recognition, at malawakang pagsubaybay ng datos na magbibigay kapangyarihan sa isang pandaigdigang pamahalaan upang kontrolin ang galaw, transaksyon, at maging ang kaisipan ng mga tao, ang Antikristo at ang kanyang sistemang halimaw.
Kapag tumanggi kang tanggapin ang tanda, tuluyan kang ihihiwalay sa lipunan, walang bank account, walang legal na trabaho, walang kakayahang magbayad ng renta, utang sa bahay, o mga bayarin sa serbisyo. Ang tanging pagpipilian ay ang sumunod o magbayad ng pinakamataas na halaga, ang iyong buhay. Marami ang hindi lubos na nakauunawa sa espiritual na bigat ng pagtanggap sa tanda. Hindi ito basta-bastang desisyong pang-ekonomiya. Ito ay desisyong pang-walang hanggan. Sinasabi sa Pahayag Kapitulo 14 versikulo 9 hanggang 11 na ang tatanggap ng tanda ay mahihiwalay sa Diyos magpakailanman. Ibig sabihin, ang pagtanggap sa tanda ay hindi isang bagay na maaaring pagsisihan at talikuran pa. Ito ay huling kilos ng katapatan kay Satanas mismo. Hindi rin ito magiging desisyong ginawa sa kamangmangan. Ganap na malalaman ng mga tao na sa pagtanggap ng tanda, pinipili nilang sambahin ang halimaw. Gayunman, napakalakas ng panlilinlang na marami ang magbibigay katwiran sa kanilang desisyon, iniisip na ito ay kinakailangan para sa kaligtasan at kapayapaan. Ipinapakita ng kaparusahan ng Diyos sa mga tatanggap ng tanda kung gaano kalaki ang kanyang pagtutol dito. Hindi tulad ng ibang kasalanan na maaaring pagsisihan, ang pagtanggap sa tanda ay hindi na mababawi, isang malinaw na pagsuwi at pagtalikod sa Diyos. Sinasabi sa Pahayag Kapitulo 14 versikulo 10 ang kakilakilabot na paghuhukom sa mga tatanggap nito. Inumin nila ang alak ng puot ng Diyos, na ibinuhos ng walang halong awa sa saron ng kanyang galit. Ito ang tanging kasalanan sa kasulatan na tiyak na haantong sa walang hanggang kapahamakan ng walang posibilidad ng pagtubos. Dapat nitong gawin tayong mga mananampalataya na mag-isip ng malalim. Ang puot ng Diyos ay hindi kailanman ibinubuhos ng basta-basta, at ang kanyang mga babala ay hindi kailanman pinalalabis. Kung ang pagtanggap sa tanda ay nangangahulugang ganap at walang hanggang paghiwalay sa kanya, dapat natin itong maunawaan bilang isang hindi maisip na pagtataksil, isang tahasang pagtalikod sa kanyang awa at hayagang pagpapahayag ng katapatan sa sistema ni Satanas. Nakagugulat na kahit alam ng mga tao ang magiging kaparusahan ng pagtanggap sa tanda ng halimaw, pipiliin pa rin nila ito. Ito ay bagay na mahirap lubos na maunawaan. Malinaw ang sinabi ng Diyos, ang tatanggap ng tanda ay wala ng kaligtasan. Kaya naman, gagawin ni Satanas ang lahat, panggigipit, panlilinlang, at pamimilit, para mapasunod ang mga tao. Ngunit dapat manindigan ang bayan ng Diyos, na alam na walang pansamantalang pagdurusa ang maihahambing sa kakilakilabot ng pagtapon sa lawa ng apoy. Bagamat naniniwala ako na ang mga mananampalataya ay aagawin ng Diyos bago ang dakilang kapigatian, mahalagang maunawaan na ang mga huling araw na ating kinalalagyan ay puno ng panlilinlang. Maaari kang maniwala sa mid-tribulation o post-tribulation rapture, ngunit anuman ang iyong pananaw, tandaan na ang huling panahon ay tatampukan ng matinding pandaraya. Ang pagtanggi sa tanda ay pagpili sa Diyos, kahit kapalit nito ay ang iyong buhay. Ibinibigay ang propesya sa Biblia upang tayo ay ihanda, hindi upang takutin. Dapat nating seryosohin ang mga babalang ito at tiyakin na tayo ay handa. Napakalakas ng panlilinlang sa mga huling araw na kahit ang mga hinirang ay maaaring madaya kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya't kailangan nating maging matatag sa salita ng Diyos, sa pananalangin, at sa patnubay ng banal na espiritu. Ngayon ang panahon upang patatagin ang ating pananampalataya at linangin ang isang malalim at matatag na relasyon kay Hesukristo. Ang tanging daan upang makatakas sa darating na paghuhukom ay sa pamamagitan lamang ni Hesukristo. Ayon sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 12, walang kaligtasan sa kaninuman sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sinabi rin mismo ni Jesus sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ngayon ang panahon upang magsisi, manampalataya kay Jesus, at sumunod sa Kanya ng buong puso. Walang gitnang posisyon sa labanan para sa kaluluwa, ikaw ay alinman kay Kristo o sa sanlibutan. Bagamat hindi pa nahahayag ang Antikristo, ang espiritu ng Antikristo ay kumikilos na sa mundo gaya ng babala sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 3. Aktibong nanlilinlang, nagpapasama, at umaakay ang dyablo sa mga tao palayo sa Diyos. Tingnan natin kung paano bumabagsak ang moralidad, kung paano inaatake ang Kristyanismo, at kung paano pinagsasama-sama ng mga pamahalaan ang kapangyarihan habang tinatanggal ang mga kalayaan. Hindi ito mga aksidenteng pangyayari, kundi malinaw na mga palatandaan ng panahon, na nagsasabi na ang huling kaganapan ng propesya ay mabilis nang lumalapit. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat maging kampante kundi maging mapagmatsyag sa pananalangin at debosyon. Kung nais nating labanan ang pandaraya, dapat nating malaman at sundin ang salita ng Diyos.
Ayon sa Awit Kapitulo 119 versikulo 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. At sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 11, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatayo laban sa mga pukana ng dyablo. Dapat tayong manatili kay Kristo, manalangin ng buong sigasig, at hanapin ang patnubay ng banal na espiritu upang makatawid sa mapanganib na mga panahong ito. Maaaring lalong dumilim ang mundo, ngunit ang mga lumalakad kasama ni Kristo ay magniningning bilang mga ilaw sa kadiliman. Tapos na ang panahon para sa malamig o maligamgam na Kristyanismo. Ang sistema ng halimaw ay magiging mas malupit kaysa sa iniisip ng sinuman, ngunit kung tayo ay nasa kay Kristo, wala tayong dapat katakutin. Ang mga propesya sa Biblia ay ibinibigay upang tayo ihanda, hindi upang takutin. Dapat nating seryosohin ang mga babalang ito at tiyakin na tayo'y handa. Napakalakas ng panlilinlang sa mga huling araw na kahit ang mga hinirang ay maaaring madaya kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya dapat tayong nakaugat sa kasulatan, sa panalangin, at sa patnubay ng banal na espiritu. Ngayon ang panahon upang patatagin ang ating pananampalataya at linangin ang isang malalim, di matitinag na relasyon kay Hesukristo. Ang tanging daan upang makatakas sa darating na paghuhukom ay sa pamamagitan niya lamang. Ayon sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 12, walang kaligtasan sa kaninuman sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At ayon kay Jesus sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon kung saan mabilis nang nawawala ang hangganan sa pagitan ng tao at makina. Ilang taon lang ang nakalipas, ang ideya ng pagkakaroon ng romantikong relasyon sa artificial na intelihensya ay tila kathang-isip lamang o isang biro. Ngunit ngayon, ito ay nagiging realidad, at pinangungunahan ito ng isa sa pinakamaimpluwensyang tao ng ating henerasyon, si Elon Musk. Sa kasalukuyan, si Elon Musk ay hindi na lamang gumagawa ng dekuryenteng sasakyan o nagpapalipad ng mga rocket. Hinuhubog na rin niya ngayon kung paano mararanasan ng mga tao ang pakikipagrelasyon. Ang bago niyang AI relationship platform na tinatawag na Grok Companions ay nagbibigay daan sa mga gumagamit na bumuo ng emosyonal at maging mapang-akit na ugnayan sa mga tauhang gawa ng artificial na intelihensya. Kabilang dito ang mga companion gaya ni Annie, isang anime-style na digital girlfriend, at si Valentine, isang seryosong AI na nakabase sa mga karakter ng romantikong pantasya. Idinisenyo sila upang matutunan ang iyong mga gusto, tularan ang iyong emosyon, at ibigin, kapabalik. Ngunit huwag tayong malinlang, hindi ito tunay na pag-ibig. Isa itong gawang tekno na ilusyon. Sinasabi sa Roma Kapitulo 1 versikulo 25, pinalitan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos ng kasinungalingan, at sinamba at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumikha. Ano ba ang Grok kundi isang pagtatangkang lumikha ng huwad na anyo ng pagiging malapit? Sa halip na hangarin ang tunay na ugnayan na nakabatay sa sakripisyo, pagtitiyaga, at pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na idinisenyo ng Diyos, marami ngayon ang makukontento na lamang sa programmable affection. Ito ay pagsamba sa kaiginhawahan, pagsamba sa sarili. At mas tumitindi pa ito. Gumagamit ang Grok ng sistema kung saan, habang mas nakikipag-interact ka rito, mas na-unlock ang relasyon na maaaring humantong sa di-angkop o nakaka-addict na gawain. Ginagaya nito ang espiritual na idolatria. Habang pinapakain mo ito, lalo nitong hinihingi ang iyong atensyon. Hindi lamang ito teknolohiya. Isa itong pandaraya. Isa itong huwad na espiritual na kapalit na inihahanda ang mga tao para sa sistema ng halimaw, isang mundong binabago ang kahulugan ng katotohanan, ginagawang artificial ang pagiging malapit, at nililiko lamang ang emosyon. Ito ang dahilan kung bakit nagbabala si Jesus sa Mateo na lilito ang mga huwad na tanda upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang. Nakikita natin ngayon ang mabilis na katuparan ng propesya. At ang kaaway ay hindi dumarating na may sungay at apoy, dumarating siya gamit ang mga apps, algorithms, at avatars. Panahon na para magising. Sinasabi sa 2 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 2, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigan sa kanilang sarili. Isipin mo iyon. Sa mundong puno ng AI romance, hindi tayo umiibig sa kapwa-tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, umiibig tayo sa refleksyon ng sarili nating pagnanasa. Ang ganitong mga artificial na relasyon ay hindi nagtuturo sa atin na magbago, magsakripisyo, o magpatawad. Ibinabalik lang nito sa atin ang gusto nating marinig. Hindi iyon pag-ibig. Iyon ay idolatria ng sarili.
Ngayon, pag-usapan natin ang bilis ng pag-unlad ng AI mismo. Hindi lang AI girlfriends ang ginagawa ni Musk. Pinabibilis niya rin ang pagdevelop ng makapangyarihang large language models, AI agents, at mga machine learning systems na natututo, umaangkop, at umuunlad sa real time. Ang layunin ay tila progreso sa anumang halaga. Ngunit dapat nating itanong, ano ang kapalit nito sa kaluluwa? Ang pagsabog ng AI na ito ay hindi neutral. Ito ay bumubuo ng isang digital na infrastruktura na balang araw ay maaaring manmanan, manipulahin, at kontrolin ng buong populasyon. Binalaan tayo sa pahayag 13 tungkol sa panahong walang makakabili o makakapagbili maliban kung mayroon siyang tanda. Matagal nang iniisip ng mga tao kung paano magiging posible ang ganoong kontrol sa buong mundo. Ngunit ngayon, sa AI na sumusubaybay sa ating mga pagbili, pakikipag-usap, mukha, at maging ang ating inaasahang kilos, ang propesyang iyon ay tila napakalapit na. Tayo mismo ang gumagawa ng sistemang magbibigay kapangyarihan sa pamamahala ng Antikristo. At narito pa ang Neuralink. Ang Neuralink ang pinaka-kontrobersyal na proyekto ni Elon Musk, isang brain chip na nangangakong ikokonekta ang iyong isipan direkta sa internet. Para sa ilan, tunog siyensya ito na makatutulong sa may kapansanan, magpapagaling ng sakit, o magpapahusay ng pagkatuto. Ngunit sa mata ng isang maingat at espiritual na nakakaunawa, higit pa ito sa medikal na pag-unlad. Ito ang unang hakbang sa direktang pagsasanib ng kamalayan ng tao at ng artificial na sistema. Tingnan natin ang Genesis Kapitulo 1 versikulo 27, kung saan sinasabi na tayo, ang ating isipan, espiritu, at buong pagkatao, ay nilikha ayon sa wangis ng banal na Diyos. At ngayon, pinag-uusapan natin ang pagtatanim ng chip sa sagradong nilikhang iyon, isang chip na may kakayahang baguhin ang iniisip, tumanggap ng utos, at magpadala ng datos direkta sa utak. Hindi lang ito pagpapahusay sa katawan. Ito ay pakikialam sa kahulugan ng pagiging tao. At hindi ba't binalaan tayo ng Biblia laban sa ganitong pakikialam? Kapag pinayagan natin ang makina na pumasok sa ating isipan, sino ang may kontrol sa iniisip natin? Sino ang magtatakda kung ano ang totoo at ano ang hindi? Ano ang mangyayari kapag ang pananampalataya ay itinuturing na glitch, at ang pagsunod kay Kristo ay ituring na pagsuway sa sistema? Hindi ito ang panahon para matulog sa espiritu. Hindi ito ang panahon para basta mag-scroll sa balita na parang walang kahulugan ang mga pangyayaring ito. Mabilis na nagaganap ang katuparan ng mga propesya. Artificial intelligence, brain-computer interfaces, digital relationships, narito na ang lahat, at lalo pa itong bibiles. Ayon sa Biblia, sa mga huling araw, ang kaalaman ay lalago. Sa pagmasid sa ating makabagong mundo, malinaw na ang propesyang ito ay natutupad ngayon ng walang kapantay sa kasaysayan. Ang biglaang pagtaas ng kaalaman ay maliwanag sa mga teknolohiyang ngayon ay itinuturing na karaniwan. Isipin mo ang smartphone, isang kagamitang napakahalaga na mahirap maisip ang buhay nang wala ito. Gayunman, hindi pa gaanong katagal nang wala pa ito sa ating mundo. Ganoon din, pinalitan ng GPS navigation system ang mga papel na mapa, binago kung paano tayo gumagala sa mundo. Namumuhay tayo sa isang panahon kung saan ang kaalaman ay hindi lamang unti-unting nadaragdagan, kundi lumalago sa isang kamangha-manghang, walang kapantay na bilis. Nakakatakot ang mabilis na ebolusyon ng teknolohiya, lalo na sa pagpasok natin sa larangan ng artificial intelligence. Umabot na sa puntong kayang gumawa ng AI ng mga video na napakatotoo, na imposibleng mapansin kung peke o hindi. Kaya nitong gayahin ang boses ng sinuman ng may kamangha-manghang katumpakan. Dahil sa mga pagsulong na ito, papalapit tayo sa panahong hindi na natin mapagkakatiwalaan ang ating nakikita o naririnig. Sa patuloy na pag-unlad ng AI, mabilis tayong pumapasok sa yugto kung saan maglalaho ang malinaw na hangganan sa pagitan ng realidad at likhang teknolohiya, isang mundong posibleng mawala ang tiwala natin sa ating sariling mga pandama. Isipin ang magiging epekto nito sa susunod na dekada lamang. Napakalaki ng potensyal ng AI na baguhin ang ating pangunawa at realidad, ang ilan ay maaaring magsabi pa na ito'y may kabuntot na kahulugang apokaliptiko. Dito pumapasok si Ray Kurzweil, isang pangalan na halos kasing kahulugan na ng futurism at ng mabilis na paglago ng teknolohiya. Si Kurzweil ay isang kilalang inventor, may akda, at futurist na ang mga hula tungkol sa teknolohiya ay nakakagulat na tumama sa paglipas ng mga dekada. Nahulaan niya ang pagdating ng panahon ng iPhone at ang panalo ng computer laban sa tao sa larangan ng chess pagsapit ng 1998, parehong nagkatotoo. Isa siyang may mataas na kredibilidad sa larangan ng AI, kaya't hindi basta-basta dapat baliwalain ang kanyang pananaw, lalo na sa bago niyang mga pahayag.
Sa kanyang bagong aklat, The Singularity is Nearer, nagbigay si Kurzweil ng ilang nakakagulat na prediksyon. Isa rito ay napagsapit ng 2045, ang tao ay magsasanib sa AI at magiging mga immortal cyborgs. Ang konseptong ito, na kilala bilang The Singularity, ay nagsasaad na ang AI ay malalampasan ang talino ng tao, na magdudulot ng radikal na pagbabago sa ating pagkatao. Nakikita ni Kurzweil ang hinaharap kung saan ang nanotechnology ay magpapalawak sa kapasidad ng ating mga utak, gamit ang mga virtual neurons sa ulap cloud na magpapagsanib sa talino ng tao at artificial na intelihensya sa isang malalim na paraan. Ayon sa kanya, ang panahong ito ang magiging pinakakapanapanabik sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isa sa mas kontrobersyal niyang hula ay ang posibilidad na maibalik ang mga mahal sa buhay gamit ang AI. Naniniwala siya na bago matapos ang dekada 2020, posible nang gumawa ng napakarealistiko na replikasyon ng mga yumaong tao, una bilang mga digital na anyo, at kalaunan bilang mga buhay na katawan. Kasama rin sa kanyang pananaw ang matinding pagpapalawak ng talino ng tao. Naniniwala siya na sa mga taon matapos ang 2029, magagawa na ng tao na direktang i-connecta ang kanilang neocortex sa cloud, na magpapalakas sa ating kakayahan ng milyon-milyong beses. Ang direktang pagsasanib na ito sa mga makina ay magbabago sa AI mula sa pagiging katunggali tungo sa pagiging ekstensyon ng ating sarili, na magbubura sa hangganan sa pagitan ng tao at makina. Ang konsepto ng paggamit ng immortalidad pagsapit ng 2030 ay isa pa sa mga matapang na pahayag ni Kurzweil. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pagsulong ng AI at bioteknolohiya, maaabot natin ang tinatawag na escape velocity for immortality, isang punto kung saan mas mabilis na mapapahaba ng medisina ang buhay kaysa sa bilis ng pagtanda. Magiging posible ito dahil sa mga mabilis na klinikal na pagsubok na gagawin gamit ang AI biological simulators, na magbubunga ng mga pambihirang tuklas sa gamot at paggamot para sa mahabang buhay. Nakikita rin ni Kurzweil ang hinaharap kung saan magiging mas mura at mas madali ang pamumuhay dahil sa teknolohiya. Magiging kaya ng mga robot na magtayo ng matataas na gusali ng mabilis sa tulong ng 3D printers, na magpapababa ng gastos sa konstruksyon. Magdudulot din ng murang solar power ang mga tagumpay ng AI sa larangan ng photovoltaics, at mapapababa ang presyo ng pagkuha ng hilaw na materyales sa pamamagitan ng makabagong robotic extraction. Pagsapit ng 2030s, ayon kay Kurzweil, magiging abot kaya na ang marangyang pamumuhay. Sa larangan ng aliwan, nakikita ni Kurzweil ang hinaharap kung saan mapapahusay ng nanotechnology ang ating mga utak upang maranasan natin ang bawat iniisip at nadarama ng ibang tao. Ang ganitong antas ng koneksyon ay magbabago sa paraan ng ating panunood, pakikinig, at paglikha ng aliwan, na magiging mas malalim at sabayang karanasan. Habang pinag-iisipan natin ang mga pahayag ni Kurzweil at ang mabilis na pag-usbong ng AI, mahalagang isaalang-alang ang mas malalalim na implikasyon nito. Ang pagsasanib ng tao at AI ay nagbubukas ng mabibigat na tanong tungkol sa pagkakakilanlan, kalayaan, at mismong diwa ng pagiging tao. Pumapasok din ito sa mga hula ng Biblia hinggil sa mga huling araw at sa paglitaw ng Antikristo. Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 16 hanggang 18, at pinapagawa niya ang lahat, maliliit at malalaki, mayayaman at mahihirap, malaya at alipin, na tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo, at walang makapagbibili o makapagbibili maliban sa may tanda, o pangalan ng hayop, o bilang ng kanyang pangalan. Narito ang karunungan. Ang may kaunawan ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat ito'y bilang ng isang tao, at ang bilang niya ay 666. Habang namamangha tayo sa mga makabagong tuklas na ito, kailangan din nating makita ang mas madilim na implikasyon, lalo na ang pagsasanib ng artificial intelligence, AI, sa mga sistemang panektik o surveillance. Ang pagsasanib na ito ay nagbubukas ng pinto sa isang antas ng kontrol na kahawig ng inloan sa Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 16 hanggang 18, kung saan ipinapakita ng Biblia ang sukdulang kapangyarihang gagamitin ng Antikristo. Sa kasalukuyan, tila naging pangkalahatan na ang surveillance. May mga kamera sa lahat ng dako, sa mga pampublikong lugar, sa mga trabaho, at maging sa loob ng ating mga tahanan. Hindi na lamang basta taga-record ang mga ito, sila ngayon ay mga aktibong tagasuri ng impormasyon, salamat sa AI. Pinalawak ng AI ang kakayahan ng mga sistemang panektik, kaya't nagiging posible na bantayan, suriin, at kahit hulaan ang kilos ng tao sa aktwal na oras. Ang pag-usbong ng teknolohiyang ito ay naghahanda ng daan para sa isang antas ng kontrol na hindi pa naranasan ng sangkatauhan. Kaya na ngayong magsagawa ng behavior analysis at anomaly detection ang mga AI-powered surveillance systems ng may kamangha-manghang katumpakan.
Nasusubaybayan at nasusuri nila ang galaw ng tao, natutukoy ang mga pattern, at nadedetekta ang mga pagbabago na maaaring magpahiwatig ng banta o kauna-hinalang gawain. Isipin mong naglalakad ka sa kalsada, at bawat hakbang mo ay mino-monitor at sinusuri. Kapag lumihis ka sa normal, marahil dahil sa pagiging balisa o kinakabahan, maaari kang markahan ng sistema bilang isang taong dapat bantayan. Madaling magamit ang ganitong antas ng pagsusuri sa ilalim ng pamumuno ng Antikristo, upang magkaroon ng sukdulang kapangyarihan sa bawat individual. Nakikita na natin ngayon ang unti-unting pagbubuo ng sistemang ito. Emotion detection ang mga mata ng sistema. Isa pang nakakakilabot na tuklas sa AI surveillance ay ang emotion detection. Hindi lamang nakakakilala ng mga mukha ang mga makabagong sistema, kundi pati ng damdamin at ekspresyon ng tao. Nagdaragdag ito ng panibagong antas ng pagsusuri, na nagbibigay daan sa AI upang malaman hindi lang kung sino ka, kundi kung ano ang nararamdaman mo. Isipin ang isang sitwasyon kung saan ang isang taong walang tanda ng hayop ay naglalakad ng kinakabahan. Kayang matukoy ng mga kamerang may emotion detection ang kanyang pagkabalisa, na maaaring magbunga ng pagkakakilanlan at pag-uusig. Napakaangkop nito sa babala sa Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 16 hanggang 18, kung saan ang ganitong antas ng kontrol ay madaling maisigawa gamit ang ganitong mapanghimasok na teknolohiya. Autonomous drones, mga mata sa kalangitan. Binigyang revolusyon din ng AI ang teknolohiya ng drones. Mayroon na ngayong mga autonomous drones na kayang magpatrolya ng walang tulong ng tao, nagbibigay ng tuloy-tuloy na pagbabantay mula sa himpapawid. Kayang nilang magmasid ng malalawak na lugar, kumuha ng mataas na resolusyong mga larawan at video, at kahit sundan ang isang tao upang matiyak na wala silang takas mula sa mapanuring mga mata. Ang pagsasanib ng AI at drone technology ay isang malaking hakbang sa larangan ng surveillance, na nag-aambag sa isang mundong halos wala ng konsepto ng pribasya. Ang inilarawan sa Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 16 hanggang 18 ay isang panahon kung kailan ganap na kokontrolan ng Antikristo ang sangkatauhan, at ang pagsasanib ng AI at surveillance systems ay lalo lamang nagpapalapit sa katuparan ng propesyang ito.